Matapos malinis ng ating bida ang dungeon, agad siyang na-teleport sa labas. Sa sandaling lumitaw siya sa labas, ang boss ng isang koponan na naroon sa lugar, na nakaharap na ng ating bida ay napatingin sa kanya at gulat na nagsabing, nakalabas nga siya. Pagkatapos, puno ng pag-aalinlangan, naisip niya sa sarili, nalinis ba talaga niya ang dungeon? Paano siya lumitaw ng ganoon kabilis? Maaari kayang nagkamali lang ako nang nakita. Kasabay nito, sa mismong sandali na lumabas ang ating bida sa dungeon, isang kulay itim na enerhiya ang biglang namuo sa paligid niya at pilit siyang muling tiniteleport. Habang naglalaho ang bida mula sa kinatatayuan niya, naiwang tulala ang mga taong naroon. Nang makitang nawala ang bida, agad na nagsabi ang team boss sa pagkalito, bakit siya biglang nawala ulit. Eksakto namang may ibang napasigaw sa gulat, multo ba ang nakita natin? Samantala, habang pilit na tiniteleport ang ating bida, bumulong siya sa sarili sa mahinang boses, sa wakas, kumilos na rin sila. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa loob ng dungeon muli. Nang marating niya ang dungeon sa pagkakataong ito, mas matindi ang atmosfera kaysa kanina. Kumpara noong una, mas malakas ang hangin, at may maliliit na tipak ng yelo na marahas na lumilipad sa buong paligid. Nang mapansin ng ating bida ang mga pagbabago sa hangin at kapaligiran, sinabi niya, ang paligid ay puno ng purong elemental na enerhiya. Gaya ng sinabi ni Antares noon, ang lugar na ito ay malamang na elemental world ng isang Diyos. Pagkatapos niyang magsalita at humakbang ng isang buhawi ang biglang nabuo mula sa hangin sa mismong harapan niya. Habang nakatingin dito, malamig na sinabi ng ating bida, lumabas ka na. Itigil mo na ang pagkukunwari at pagtatago. Agad-agad pagkatapos yun, naging kapansin-pansin ang boss ng dungeon na ito mula sa loob ng buhawi. Ang dungeon boss na ito ay ang Kunlun Snow God, isang nilalang na nasa level 90. Sa kanyang pagdating, lalong bumaba ang temperatura sa buong rehiyon habang ang enerhiya ng frost ay tuluyang bumalot sa lugar. Pagkakita sa kanya, naging seryoso ang ating bida at naisip sa sarili, siya ba to? Ang malisyosong titig na naramdaman ko kanina. Sa sandaling iyon, lumitaw ang Kunlun Snow God sa harap ng ating bida, imulat ang kanyang mga mata, at nagsalita sa malalim na tono. Tao, maaari mo akong tawaging Kunlun Snow God. Pagkarinig nito, sumagot ang ating bida ng seryoso rin. Ang pangalan ko ay Lin Moyo, isang 3-star Divine General ng Xianxia Empire. Hinarang mo ang aking teleportation, pilit mo akong kinaladkad sa elemental world, at gumamit ka ng hangin at yelo para atakihin ako. Hinihingi ko ang iyong paliwanag. Pagkatapos magsalita ng ating bida, iniunat ng Kunlun Snow God ang kanyang kamay, lumikha ng malakas na enerhiya, at galit na nagsabi, ibigay mo ang godhood na nasa iyong katawan, at hahayaan kitang makaalis. Habang nagsasalita siya, nagsimulang umihip ang napakabangis at napakalamig na hangin. Kahit na ganoon, hindi gaanong nag-react ang ating bida. Nanatili siyang kalmado at seryoso habang nagtatanong, paano mo nalaman na nagtataglay ako ng godhood? At kung tumanggi akong ibigay ito, ano ang magagawa mo? Pagkarinig nito, ang Kunlun Snow God ay labis na nagngit-ngit at galit na umungal. Kung ganoon, papatayin kita rito mismo. Habang nagsasalita siya, nakakapangilabot na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, na nagpadilim at nagpabangis sa atmosfera ng dungeon. Ang nagyayalong hangin ay lalong lumakas, at ang frost energy ay bumuhos mula sa mga kamay ng Snow God. Nang marinig ng ating bida ang mga salitang ito, bigla siyang tumawa. Agad niyang inactivate ang kanyang skeleton armor at skeleton wings habang humahalaklak, ha, ikaw lang. Isang bagong silang na Diyos. Mukhang wala kang ideya kung ano ang tunay na kinakatawan ng isang 3-star Divine General. Matapos ilabas ang kanyang mga pakpak at baluti, nagsimulang magsama ng ating bida ng mga skeleton warrior at inutusan silang sumugod para turuan ng leksyon ang kalaban. Isa-isang lumitaw ang mga skeleton warrior hanggang sa mapuno ang buong rehiyon ng kanyang hukbo. Nang makitang kumilos ang bida, itinaas ng Snow God ang kanyang mga kamay at, sa simpleng paraan, itinuro ang isang daliri sa mga sundalo ng bida, hangin, yelo, magyelo. Sa sandaling iyon, isang malakas na frost energy ang mabilis na sumugod at nilamon ang mga skeleton warrior. Sa loob lamang ng maikling sandali, lahat sila ay nagyelo ng buo. Ang buong lugar ay nabalot ng lamig,
at anumang mahadjap nito ay nagyayelo ng walang exception. Sumugod din ang nagyayelong hangin sa ating bida, ngunit bago pa siya tamaan, na-activate ang kanyang status immunity. Kahit bumangga ang frost energy sa kanyang katawan, wala itong nagawang pinsala. Matapos mapagyelo ang lahat ng skeleton warriors, mayabang na nagsalita ang Kunlun Snow God, nakikita mo na ba? Sa aking mundo ng hangin at yelo, ako ay hindi matatalo. Imbes na matakot, tumawa lang ang bida at sumagot, ang sinasabi mo ay hindi lubos na totoo. Kasabay nito, agad niyang inilabas ang Poison God's Blood Essence mula sa kanyang inventory. Naglabas ito ng nakakatakot na enerhiya na ikinagulat ng husto ng Snow God. Nanlaki ang kanyang mga mata, iyan ay, nagtatago ka pala ng Blood Essence ng isang Diyos. Agad na ni-summon ng bida ang Poison Thunder Beast at pinasugod ito sa Snow God. Halos magkasabay niyang ginawa ang pag-summon sa Blood Essence at sa halimaw ng walang pag-aalinlangan. Nang marating ng Poison Thunder Beast ang Snow God, ginamit nito ang kanyang Poison Engravings technique. Ano ito? Galit na tanong ng Snow God, ngunit huli na ang lahat. Ang Poison Thunder Beast ay nakasipsip na ng napakaraming lason at handa na para sa pag-atake. Nagpakawala ang Poison Thunder Beast ng nakamamatay na lason mula sa lahat ng direksyon. Pagpatak ng lason sa lupa, mabilis na kumalat ang nakal-alasong gas sa buong paligid. Ang Snow God ay napasigaw sa matinding sakit habang sinusubukang tumakas, ngunit balot na siya ng lason. Nagsimulang matuno ang mga bahagi ng kanyang katawan habang namimilipit siya. Hindi, ito ay isang banal na lason mula sa isang Diyos na mas mataas ang antas kaysa sa akin. Sigaw niya sa takot, habang patuloy na natutunaw ang kanyang katawan, nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at sumugod sa bida, batang tao, dudurugin ka ng Diyos na ito hanggang maging alabok. Ang labanan sa loob ng dungeon ay nagsimula ng makita sa labas. Sa tapat ng portal, nagkaroon ng malalakas na energy fluctuations at bitik. Isang kulay berdeng enerhiya, ang lason mula sa bida, ang naging kitang-kita sa kalangitan. Gulat na gulat ang mga tao sa paligid. Tingnan nyo, anong nangyayari doon? Sigaw ng isa, sabi naman ng isa pa, parang may naglalaban. Maya-maya, kasama ng berdeng enerhiya, lumitaw rin ang mga skeleton warriors sa langit. Isang nakakatakot na boses ang umalingaw na nagsasabing dudurugin niya ang kanyang kaaway. Nagpanik ang mga tao nang makita ang mga skeleton warriors. Ang Undead Legion, sigaw ng isa, kilala ko yan. Iyan ang Undead Legion ni Divine General Lin Muyu. Isang tao ang sumigaw sa gitna ng pagkamangha at takot, na nagsasabing ang presensya ay nakakatakot at nagtatanong kung anong uri ng nilalang ang kinakalaban ni Divine General Lin. Sa gitna ng hiyawan at kaguluhan, ang paningin ng lahat ay natuon sa pinakamataas na taluktok ng kabundukan. Dahil sa pananabik at takot, nagtipon-tipon ang mga tao upang panuurin ang kamangha-manghang eksenang ito. Sa oras na ito, nang mapansin ng ating bida na maraming tao ang nasa malapit, sumigaw siya ng malakas sa lahat at inutusang makinig ang lahat ng tao. Sa ngalan ng isang Divine General, iniutos niya sa lahat na mag-atrasan ng hindi bababa sa 10 milya mula sa Kunlun Mountain Range, at nagbabala na ang sinumang hindi susunod ay mananagot sa sarili nilang buhay at kamatayan. Malinaw na narinig ng bawat human professional na naroon ang utos ng ating bida. Pagkarinig sa kanyang mga salita, sabay-sabay silang sumagot na susunod sila sa utos ng Divine General. Pagkatapos nyun, lahat sila ay nagsimulang mag-atrasan ng walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, ang katawan ng Kunlun Snow God ay dumanas na ng malaking pinsala. Maraming bahagi ng kanyang katawan ang tila natunaw at nasunog dahil sa lason. Galit na galit siyang tumitig sa ating bida. Nang makita ang Snow God sa ganoong kaawa-awang kalagayan, ngumiti ang ating bida at kalmadong nagsabi na dahil ang isang pagsabog ay hindi sapat para patayin ito, uulitin niya lang ito ng ilang beses pa, habang may kumpiyansang ipinapahayag na marami pa siyang reserbang blood essence. Pagkatapos magsalita, agad na inactivate ng ating bida ang Primal Rune skill. Sabay niyang ginamit ang mga skill na Strong Soldier at Gathering Force. Sa sandaling ma-activate ang mga ito, mabilis siyang sumugod patungo sa Snow God upang maglunsad ng isa pang atake. Habang lumalaban ang ating bida, ang lahat ng mga human professional ay nanunood lamang sa labanan mula sa malayo.
Ang mga mata ng lahat ay nakapako sa bakbakang ito. Habang nanonood, isang tao ang bumulong sa hindi paniniwala na isang Diyos ang kalaban. Ang isa naman ay napasigaw sa gulat na ang Divine General Lin ay nakikipaglaban nga sa isang Diyos. Sa pagkakataong ito, ginamit ng ating bida ang Bone Prison upang hulihin ang Snow God. Sa sandaling ma-activate ang Bone Prison, mabilis itong sumugod at ikinulong ang Snow God. Nang makita ang mga Cade ng gawa sa buto na mahigpit na gumagapos sa kanyang katawan, ang Snow God ay lubos na nabigla. Bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, inihahanda na ng ating bida ang kanyang susunod na atake. Muli niyang ipinadala ang Poison Thunder Beast para umatake. Ginamit muli ng Poison Thunder Beast ang Poison Engravings, at nagsimulang sipsipin muli ang mga nakal-alasong gas sa paligid. Subalit, sa sandaling mapansin ng Snow God na ginagamit muli ng Poison Thunder Beast ang skill na ito, labis siyang natakot. Namuo ang malalamig na pawis sa kanyang noo habang nagpapanik at desperadong sumisigaw, nagmamakaawang itigil ito. Ngunit bago pa siya matapos mag-react, muling umulan ng mga nakal-alasong atake sa kanya. Dito nagtatapos ang chapter na ito. Anong mga plot twist kaya ang naghihintay sa atin? Malalaman natin yan sa susunod na episode. Siguraduhin i-rate ang chapter na ito mula 1 hanggang 10 sa comment sa ibaba. Magkikita-kita tayo sa susunod na video, hanggang sa muli, mag-iingat kayo at paalam.